Okay, magandang umaga guys, mga kaibigan, mga anak ng Diyos. Magbabasa na po naman tayo, ipagpatuloy naman po natin ang basahan, ang kasaysayan ng ating dinala ng Diyos upang malinawan tayo at mapalinawagan kung ano ang mga bagay ay dapat natin gawin. Genesis chapter 24 na po tayo, versikulo 1 to 67. Una, at si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala, sa pinakamatanda sa kanyang bahay na namamahala ng lahat niyang tinangkilik, ipinamamanhi ko sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita. At ikaw ay aking pasusumpain, alang-alang sa Panginoon, sa Diyos ng langit at Diyos ng lupa, na hindi mo papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga Kananyo. Kananyo ha. Take note guys. Na siyang aking pinakikitahanan. Kung ikaw ay paroroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan at papag-aasawahin mo roon ang aking anak na si Isaac. At sinabi sa kanya ng lingkod, sakaling hindi iibigin ng babae na sumama sa akin sa lupaing ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupaing pinanggalingan mo? At sinabi sa kanya ni Abraham, ingatan mong huwag ibalik doon ang aking anak. Ang Panginoon ang Diyos ng langit na kumuha sa akin sa bahay ng aking ama at sa lupaing aking tinubuan at sa akin ay nagsalita at sa akin ay sumumpa na nagsasabi, sa iyong binhi ibibigay ko ang lupaing ito, ay magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo at papag-aasawahin mo roon ang aking anak. At kung ang babae ay ayaw sumama sa iyo, ay maliligtas ka rito sa aking sumpa. Huwag mo lamang pabalikin ang aking anak doon. At inilagay ng alilang katiwala ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ni Abraham na kanyang Panginoon. At sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito. At kumuha ang alilang katiwala ng 10 kamilyo sa mga kamilyo ng kanyang Panginoon at yumaon. Nadala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon at tumindig at naspa sa Mesopotamia sa bayan ni Nacor. At kanyang pinaluhod ang mga kamilyo sa labas ng bayan, sa tabi ng balon ng tubig ng dakong palubog na ang araw, na kapanahunan ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. At sinabi, O Panginoong Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ipinamamanhi ko sa iyong pagkalooban mo ako ng mabuting kapalaran ngayon. At ikaw ay magandang loob sa aking Panginoong kay Abraham. Narito ako'y nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig, at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay nagsilabas upang umigib ng tubig. At mangyari nga na ang dalagang aking pagsabihan ibaba mo, isinasama ko sa iyo ang iyong banga upang ako'y uminom at siya'y magsabi, uminom ka, at painumin ko pati ng iyong mga kamilyo, maging siyang iyong itinalaga sa iyong lingkod na kay Isaac. At sa ganito ay malalaman kung nagmamagandang loob ka sa aking Panginoon. At nangyari na bago natapos ang pananalita niya ay narito si Rebecca na ipinanganak kay Bethuel na anak ni Milcah na asawa ni Nacor na kapatid ni Abraham, na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikat. At ang babae ay may magandang anyo, dalaga na hindi
pa nasisipingan ng lalaki at lumusong sa bukal at pinuno ang kanyang banga at umahon. At tumakbong sinalubong siya ng alilang katiwala na sinabi, "Makikiinom ako ng kaunting tubig sa iyong banga." At sinabi niya, "Uminom ka, Panginoon ko," at nagmadaling ibinaba ang mga banga sa kanyang kamay at pinainom siya. At pagkatapos ng kanyang mampainom ay sinabi, "I liigib, iigib ako naman ang iyong mga kamilyo hanggang sa makainom na lahat." At inubos na dali-dali ang kanyang banga sa inuman. At ibinuhos na dali-dali ang kanyang banga sa inuman at tumakbong muli sa balon upang umigib at iniigib ang lahat niyang kamilyo. Versikulo 21, at siya'y tinitigan ng lalaki na hindi umiimik upang maalaman kung pinagpala ng Panginoon ang kanyang paglalakbay o hindi. At nangyari nang makainom ang mga kamilyo na kumuha ang lalaki ng isang singsing na ginto na may kalahating siklo sa timbang at 2 pulsera upang ilagay sa kanyang upang ilagay take note guys ha. Nag-stop lang po ako para ipaano po sa inyo. Tawag ito, paalala. Balikan naman ko kung mapansin nyo anong ibig sabihin din. Chapter Genesis 24, versikulo 22, at nangyari nang makainom ang mga kamilyo na kumuha ang lalaki ng isang singsing na ginto na may kalahating siklo sa timbang at 2 pulsera upang ilagay sa kanyang mga kamay na may timbang na 10 siklong ginto. At sinabi, "Kaninong anak ka? Sabihin mo sa akin, ipinamamanhik ko sa iyo na may lugar ba sa bahay ng iyong ama na aming matutuluyan?" At sinabi niya sa kanya, "Anak ako ni Bethuel na anak ni Milka, na ipinanganak niya kay Nakor." Sinabi rin niya sa kanya, mayroon din naman kaming saganang dayami at pagkain sa hayop at dakong matutuluyan." At lumuhod ang lalaki at sumamba sa Panginoon. At siya'y nagsabi, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na hindi inilayo ang kanyang habag at ang kanyang pagtatapat sa aking Panginoon. Tungkol sa akin ay pinatnugutan ako ng Panginoon sa daan hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon." At tumakbo ang dalaga at isinasaysay sa sangbahayan ng kanyang ina ang ayon sa mga salitang ito. At mayroon si Rebecca na isang kapatid na nangangalang Laban. At tinakbo ni Laban ang lalaki sa labas sa bukal. At nangyaring
pagkakita ng singsing at ng mga pulsera ng mga kamay ng kanyang kapatid at pagkarinig ng mga salita ni Rebecca na kanyang kapatid na sinasabi, gayon, sinalita sa akin ng lalaki na naparoon siya sa lalaki at narito. Ito'y nakatayo sa siping ng mga kamilyo sa bukal. At sinabi niya, pumasok ka, pinagpala ng Panginoon, bakit ka nakatayo sa labas? Sapagkat inihanda ko ang bahay at ang dako ng mga kamilyo. At pumasok ang lalaki sa bahay at kinalagan ang mga kamilyo at binigyan ni Laban ng dayami at pagkain ang mga kamilyo at ng tubig upang ipaghugas ng kanyang mga paa at ng mga paa ng mga taong kasama niya. At siya'y hinaina nila ng pagkain datapwat kanyang sinabi, hindi ako kakain hanggang hindi ko nasasabi ang aking sadya. At sinabi ni Laban, magsalita ka. At kanyang sinabi, alilang katiwala ako ni Abraham. Take note sa Genesis chapter 24 versicle 34. At kanyang sinabi, alilang katiwala ako ni Abraham. At pinagpalang mainam ng Panginoon ang aking Panginoon at siya'y naging dakila at siya'y binigyan ng kawan at bakahan at ng pilak at ng ginto at ng mga aliping lalaki at babae at ng mga kamelyo at ng mga asno. At si Sarah na asawa ng aking Panginoon ay nagkaanak ng lalaki sa aking Panginoon nang siya'y matanda na at siyang pinagbigyan ni Abraham ng kanyang lahat na inaari. At pinapanumpa ako ng aking Panginoon na sinasabi, huwag mong papag-asawahin ang aking anak sa mga anak na babae ng mga Kananyo na siyang lupaing aking tinatahanan, kundi paroroon ka sa bahay ng aking ama at sa aking kamag-anakan at papag-asasawahin mo roon ang aking anak. At sinabi ko sa aking Panginoon, sakaling hindi iibigin ng babaeng sumama sa akin, ang kanyang sinabi sa akin, ang Panginoon na sa harap niya'y lumalakad ako ay susuguin niyang kasama mo ang kanyang anghel at kanyang pagpapalain ang iyong lakad at papag-asawahin mo ang aking anak sa aking kamag-anakan at sa angkan ng aking ama. Kung magkagayoy, makakawala ka sa aking sumpa pagka ikaw ay dumating sa aking kamag-anakan at kung hindi nila ibigay sa iyo ay makakawala ka sa aking sumpa. At dumating ako ng araw na ito sa bukal at aking sinabi, O Panginoon, na Diyos ng aking Panginoon si Abraham, kung ngayoy pinagpapala mo ang aking lakad na nilalakad ko, narito nakatayo ako sa tabi ng bukal ng tubig at mangyari na ang dalagang lumabas na umigib na aking pagsasabihan, makikiinom ako sa iyo ng kaunting tubig sa iyong banga. At siya'y magsasabi sa akin, uminom ka at iigib ko pati ng iyong mga kamilyo ay siyang maging babaeng itinalaga ng Panginoon sa anak ng aking Panginoon. At bago ko nasalita sa sarili, narito si Rebecca na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikat at lumusong bukal at umigib at aking sinabi sa kanya, makikiinom ako sa iyo. 46 versikulo, at dali-dali niyang ibinaba ang kanyang banga sa kanyang balikat at nagsabi, uminom ka at painumin ko pati ng iyong mga kamilyo. Sa gayoy uminom ako at pinainom niya pati ng mga kamilyo. At siya'y aking tinanong at aking sinabi, kaninong anak ka? At kanyang sinabi, anak ako ni Bethuel na anak ni Anakor na ipinanganak sa kanya ni Milka at inilagay ko ang hikaw sa kanyang ilong at ang mga pulsera sa kanyang mga kamay. At aking niyukod ang aking ulong at sumamba ako sa Panginoon at pumuri sa Panginoon na Diyos ng aking Panginoon si Abraham na pumatnubay sa akin sa daang matuwid upang kunin ang anak ng kapatid ng aking Panginoon para sa kanyang anak. Guys, ganda. At ngayon, kung inyong magagandahing loob at
tapatin sa aking Panginoon ay sasabihin ninyo sa akin, at kung hindi ay sasabihin din ninyo sa akin upang pumihit ako sa kanan o sa kaliwa. Nang magkagayoy, sumagot si Laban at si Betuel at sinabi sa Panginoon nagmumula ito, kami ay hindi makapagsasabi sa iyo ng masama o ng mabuti. Narito si Rebeka ay nasa harap mo. Dalhin mo at yumaon ka at siya'y maging asawa ng anak ng iyong Panginoon, na gaya ng sinalita ng Panginoon. At nangyari na pagkarinig ng alilang katiwala ni Abraham ng kanyang mga salita ay nagpatira pa sa lupa sa harap ng Panginoon. At naglabas ang alilang katiwala ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit at mga ibinigay kay Rebeka. Nagbigay rin siya ng mga mahalagang bagay sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang ina. At nangagsikain at nangagsiinom siya at ang mga taong kasama niya, at doon nagparaan ng magdamag. At sila'y nagsibangon ng umaga at kanyang sinabi, suguin ninyo ako sa aking Panginoon. At sinabi ng kanyang kapatid na lalaki at ng kanyang ina, matira ang dalaga sa aming ilang araw. 10 araw man lamang, pagkatapos ay paroroon siya. At sinabi niya sa kanila, huwag ninyo akong pigilin. Yamang pinagpala ng Panginoon ang aking lakad, papagpaalamin na ninyo ako upang ako'y umuwi sa aking Panginoon. At kanilang sinabi, tatawagin namin ang dalaga at uusisain namin sa kanyang bibig. At kanilang tinawag si Rebeka at kanilang sinabi sa kanya, sasama ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, sasama ako. Tingnan mo guys. Napakaganda guys. Take note guys ha. Genesis chapter 34 versikulo 58. At kanilang tinawag si Rebeka at kanilang sinabi sa kanya, sasama ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, sasama ako. Kaling ng Diyos. At kanilang pinapagpaalam si Rebeka na kanilang kapatid at ang kanyang yaya at ang alilang katiwala ni Abraham at ang kanyang mga tao. At kanilang binasbasan si Rebeka at sinabi nila sa kanya, kapatid namin, maging ina ka nawa ng yuta-yuta at kamtin ng inyong binhi ang pintuang bayan ni yaong mga napupuot sa kanila. Ang tumindig si Rebeka at ang kanyang mga abay at nangagsisakay sa mga kamilyo at nangagsisinod sa lalaki at tinala ng alilang katiwala si Rebeka at yumaon. At si Isaac ay nanggaling sa daang Beer-lahai Roy, sapagkat siya'y natira sa lupaing timbugan. At lumabas si Isaac sa parang upang magmuni-muni ng dakong hapon. At kanyang itiningin ang kanyang mga mata at kanyang nakita at narito may dumarating na mga kamilyo. Itiningin naman ni Rebeka ang kanyang mga mata at nang makita niya si Isaac ay bumaba sa kamilyo. At sinabi ni Rebeka sa alilang katiwala, sino yaong taong naglalakad sa parang na sumasalubong sa atin? At sinabi ng alilang katiwala, yaon ang aking Panginoon. At kinuha niya ang kanyang lambong at siya'y nagtakip. At sinaysay ng alilang katiwala kay Isaac ang lahat ng kanyang ginawa. At dinala siya ni Isaac sa tulda ni Sara na kanyang ina, at ipinagsama si Rebeka at naging kanyang asawa. At kanya namang sininta at naaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina. Take note guys ha. Anong ibig sabihin ng versikulo 67? Kayo na po manage or kayo na po mag-isip or i-thinking ninyo ng mga pinakamalalim kasi naiintindihan ko naman to. Ulitin ko ha. Genesis chapter 24, versikulo 67. At dinala siya ni Isaac sa tulda ni Sara
na kanyang ina. At ipinagsama si Rebecca at naging kanyang asawa. At kanya namang sininta. At naaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina. Kayo na po ang mag-intindi. Tindihin nyo yun at magbasa ng Biblia in Tagalog para marami tayong magbasa upang maliwanagan kung ano ang buhay ng walang hanggan na pararating ngayon. Malapit na. Bye-bye. Thanks guys. Then, medyo mataas ang chapter Genesis 24. Bukas naman tayo ulit. Bye-bye.